Patuloy na silain sa bansa, nagbunsod ng pagkasuspinde sa ilang klase sa Bicol Region. Lalalagoy ng Luzon ay papatuloy pa rin ang paglan, bunsod pa rin ang salubungan ng Easterlies at Northeast Monsoon. At mga uulanin sa gandang bahagi ng Extreme Northern Luzon, Visayas at Mindanao, iisa-isahin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, December 10, 2024. Ang oras natin, boss, may maga ay alas 10:13 na ng umaga. Nagsuspinde ng ilang klase sa parte pa rin ng Bicol Region gaya na ating report kahapon dahil sa presensya pa rin ng ating Northeast Monsoon na sumasalubong sa ating Easterlies na medyo mas lumakas ngayon. Kaya yung lawak ng Northeast Monsoon na nagpang-abot din sa may bandang eastern part ng buong Luzon, kaya bumaba ng mas bumaba yung pinaka-shieline natin. Nandito na sa may bandang Bicol Region, pagitan ng Bicol Region at Northern Luzon. At dahil sa area na yan, nagbubunsod po ng mga malalakas na pagulan sa bahagi niyan ng ng Camarines Norte, between ng Calabarzon, Quezon Province yan, at ilang bahagi pa rin ng the rest ng Bicol Region. So kagabi pa nga po ay nagsuspindi sa ilang klase dyan dahil nga po sa patuloy na malalakas ang pag-ulan, bunsod pa rin ng shade line accumulation. Pagkita naman sa ating Doppler radar imagery, ang malawakang water vapor nito maabot ng 2 to 10 mm at ilang parte na mahigit sa 10 mm ang accumulated water precipitation base dito sa Doppler radar imagery. Ayan, So, apektado ang bahagi na ito ng Quezon Province hanggang dyan sa may bandang Gumaca, Quezon, hanggang dyan sa the rest ng Camarines Norte. Dito naman sa may bandang Northern Luzon, dito sa may bandang Aurora Region, yan, kasama na ang Polillo Islands at ilang bahagi sa may bandang Pasiguran, Aurora. Makakaranas pa rin kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers at some violent sa area na yan, mula Camarines Norte. So, kung titingnan pa natin sa mas detalyadong Doppler radar imagery ay ang areas nito sa bahagi pa rin ng Santa Elena sa Camarines Norte and the rest ng Labo at ilang area ng Quezon Province pa rin ng Kayawan at Del Gallego. Diyan ay mga moderate to heavy rain showers ngayon ang kasalukuyan umiiral dyan at nagbaha-baha na nga po ang ilang areas din sa patuloy na ulan. Mula pa po kahapon kaya yung mga ibang klase dyan at ibang government services o agencies, if I'm not mistaken, nagsuspend na rin sila ng kanilang pasok dahil nga po sa patuloy na paglakas ng ulan at may mga binabaha na sa area. At dito sa parte ng bandang Calabarzon, nakakaranas pa rin kayo ng mas maulap na hipupurin at mga kalat-kalat na pag-ulan base sa sakop ng Doppler radar imagery. So, ingat na lamang po at magdala ng payong lalo na sa may bandang Laguna at inaasahan makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At maaring dito rin sa Metro Manila, pero mostly mga drizzle light rains ang madalas na iiral sa may Metro Manila, which is tatalakayin pa natin yan further maya-maya lamang. Nakataas ngayon ang thunderstorm sa may bandang Visayas. Well, mula yan sa bahagi ng Iloilo, Negros Occidental, Guimaras Antique, Capiz, Aklan, hanggang Leyte na po yan at Southern Leyte. So halos buong areas ng Visayas hanggang dyan sa bahagi na Occidental Mindoro, within 12 hours, maapektuhan kayo ng mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan. So, sa bahagi pa rin na kung saan pumutok ang Bulkang Kanlaon kahapon, ng alas 3 ng hapon ay ingat po dahil magkakaroon din kayo ng mga ilang posibleng mga kalat-kalat na pag-ulan na magbubunso ng mas yung paglala ng pyroclastic material siguro o yung pinakalahar, baka bumuhos yung lahar. So medyo worry at obserbahan po natin kung uulanin yan dyan sa bahagi sa paligid ng Bulkan Kanlaon. Sana wag naman para yung lahar hindi bumaba dyan sa kanayunan. Sa ating current conditions sa forecast, gloomy haze at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So asahan sila yung bahagi ng Metro Manila at kita sa ating live CCTV snapshots ang most of gloomy pa rin at haze na paligid. Despite na hindi naman umaabot dito yung abo ng mula sa binubuga ni
ni Bulkang Kanlaon, since pakanluran naman kasi yung flow nung usok o yung plumes na nirelease ni Bulkang Kanlaon kahapon. Hindi naman siya nag-northward kaya hindi nararamdaman dito yung amoy at yung plume ni Bulkang Kanlaon. Pa-westward kasi yung flow niya. Sumabay po dun sa daloy ng Stanley. So, yun po ang naging kaibahan. Bahagya lamang siya na-detect kahapon ng aking air quality sensor at hindi naman agad tumaas. Nag-normalize din kagad dahil hindi naman pahilaga yung flow ng hangin. So, yun lang ang naging kaibahan doon. Sa lawas na presyo, itala na aking weather station kaninang madaling araw, 12:50 AM, umabot ng 26 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na sa amin ang 30 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 1:12 PM. Dahil nga po sa sobrang gloomy, ay wala tayong magiging komento sa ating heat index na napakababa at very comfortable na nasa 37.1 degrees Celsius lamang ang aming naging init pandama. Pero kung itatabi natin sa iba't ibang weather stations sa iba't ibang bahagi ng bansa, gamit ang ating page change in past 24 hours, courtesy of data feed mula sa OGMET, ay pinakamataas na naging temperatura ay ang San Jose sa may Mindoro pa rin at 34.2 degrees Celsius ang inabot. Sa lowest temperature naman sa Baguio, balik sa 17.2 degrees Celsius ang kanilang pinaka-lowest temperature. Sa Inula naman, ang Dayet, Camarines Norte, well, since kahapon pa yan, na heavy rains to almost torrential rains ang inabot sa Dayet, Camarines Norte, na 203 millimeters na total rainfall. So mag-iingat po kayo dyan sa baba ng Bicol region. Wala kami inulan sa amin sa Caloocan, paghapon lamang na naging gloomy o makulimlim ang madalas na naging maghapon namin sa Caloocan. So sa buong month ng December 2024, nasa 29.7 mm lamang ang total rainfall namin sa Caloocan. So way below normal pa rin talaga. Madalas lamang mas gloomy at hazy ang aming panahon. Sa outside humidity, 78%. So medyo mataas ang concentration ng humidity at nasa 1,010 hectopascals naman ang atmospheric pressure. So medyo tumataas. Ibig sabihin, unti-unti na namang bumabalik ang ating daloy o lakas na pagbugso ng amihan gaya na ating report ng nakarang araw. And steady ito since last hour. At sa ating high tide and low tide status ay pa-low tide pa lamang po. May 1 hour and 23 minutes pa. So ngayong 11:40 AM pa po ito magmi-minimum low. So gaya ng ating report kahapon within 48 hours pa. So meron pa tayong 24 hours panatiling at mataas o delikadong pumalaot po. Sa binanggit natin sa extreme Northern Luzon mula Kalintang Changes, mapakanluran man yan o mapasilangan ng Northern Luzon at dyan sa buong silangan ng bansa, aabot po ng 1.25 meters po ang taas ng alon. So sa mga maliliit na mangingisda, delikado po, kasabay po ng gale force winds yan. At kahit silipin ninyo kay Pag-asa, nakataas po ang gale warning dyan, mga folks. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:11 AM at inasang lulubog ito mamayang hapon at 5:27 PM. Yung 5:27 PM na yan, madilim na yan dito sa amin sa Caloocan. At sa waxing gibbous naman na liwanag o 67% illuminated na liwanag ng buwan ay mamayang hapon pa po ito mag-moonrise, mamayang hapon 1:08 PM at kinabukasan na ng madaling araw ito ng 1:42 AM naman lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas na ng Miyerkules, maulap pa rin ating maghipapuwid gaya ng ating report ng nakarang araw pa. Mataas ang tsansa ng pugulan, maaaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaaring sa bitong karating ng Metro Manila. Probably mga light drizzle rains ang madalas na iiral dito sa Metro Manila. Case to case na lamang na magkakaroon ng mga ilang moderate rain showers. Bukas ng Miyerkules, ganun din ang magiging asahan na panahon, maulap din ang hipapuwid at asahan din ang tsansa ng pagulan, maglalaro sa 60 to 61% chance of rain. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 29 to 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka full color o true color na satellite imagery, infrared. Makikita po ang malawak na kulapan na ito sa may bandang Quezon Province, pagitan ng eastern portions ng Metro Manila mula Infanta, Quezon, kasama ng buong Aurora region hanggang dyan sa may bandang Camarines region. Between ng Dayet, Camarines Norte, yan, hanggang dito sa may bandang Sipokot. Siyempre, uulanin pa rin ang bahagi niya ng Bicol region, pero unahin muna natin ang extreme Northern Luzon na magiging mas maulap po. Yung sakop ng shear line, mas bumaba po
Ayan, at binanggit na natin yan ng mga nakarang linggo na bababa talaga kapag lumalakas po ang ating northeasterly southwest wind flow. So lumawak po ang daloy ng northeasterly southwest wind flow, yung ating amihan. Ayan, hindi pa nga lang sobrang bugso o malakas yung bugso ng amihan. Medyo manipis-nipis pa. At dahil dyan ay nagsasalubungan po ang easterly sa bandang southeastern Luzon at eastern Visayas at Mindanao na nagbubunsod po ng shear line sa pagitan nito, na nagdudulot po ng mga moderate heavy rain showers dito sa pagitan nga po ng Bicol Region, Quezon Province o ilang parte ng Calabarzon, especially Laguna area. At dahil nga po dyan ay makakaranas po ng mga ilang moderate and heavy rain showers kung gagamitin natin yung siguro yung fang top para makita natin yung detalye ng mga areas na uulanin. Ayan, mapapansin nyo po mga ilang moderate to heavy rain showers po ang makikitaan. Ayan, i-reduce natin yung opacity para ma-pinpoint natin yung area. Yan, sa ilang bahagi ng Bicol Region. Pero dahil mula sa Northern Luzon, magiging maulap at mga ilang light drizzle rains ang iiral muna sa bahagi ng extreme Northern Luzon kasama na ang buong Batanes Group of Islands. Most of gumi tayo dyan, so magiging mas maulap ang ating maghapon. Magkaroon man mga isolated rain showers, typically mga ilang light to moderate lamang. So madalas mga light drizzle rains, buong bahagi na yan ng Cagayan, yan, buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apaapayaw man yan hanggang Mountain Province, Benguet, pababa na yan ng Nueva Vizcaya. Dito sa may bandang Isabela, pababa ng bandang silangan ng Quirino at Kasiguran Aurora, mas gloomy tayo dyan at makakarating tayo ng mga ilang kalat-katapakulan na may ilang pagkilat at pagkulog. So ingat na lamang kung biglang lumalakas ang bugso ng ulan dahil boundary pa rin yan ng shear line. At wala sa Nueva Vizcaya hanggang dito sa may bandang San Jose at papasok na ng bandang Central Luzon sa may bandang Tarlac, magiging mas gloomy din tayo dyan at asahan ng mga kalat-kalat at pagkulan na may ilang pagkilat at pagkulog. So kunin natin yung wavelength ng mga kulay kung alin ang areas na makakaranas ng mga light to moderate and some heavy rain showers. Lagi sa bahagi ng Pangasinan at Zambales, bagamat maulap ang inyong ipapawijan, mga ilang light rain showers ang nakikitaan natin to moderate ngayong maghapon. Depende sa magiging cluster ng trough nito, ng boundary ng shear line kung aabot ang hanggang moderate rain showers. Pero at least medyo handa tayo dahil nagpapang-abot pa rin dyan yung trough cluster nitong shear line o boundary nito na nagbubunsod po ng malakas na pag-ulan sa may bandang Bicol Region. Wala sa bahagi pa rin ng Central Luzon sa Tarlac, pababa ng Angeles, Pampanga, Bulacan, kasama na ang Metro Manila. At dito sa may bandang Cavite, yan, Laguna, Santa Rosa, Calamba, hanggang sa may bandang Tagaytay at Batangas, mga kalat-kalat din na pag-ulan, mga ilang light to some moderate showers din ang iiral. Pero pagdating dito sa may bandang Silangan ng Rizal, yan, hanggang dito sa may bandang San Pablo, Laguna, hanggang Santa Maria, papasok na yan ng bandang Mauban, Tayabas, Lucena, moderate and some heavy rain showers naman ang iiral sa inyo dyan. Ay, kinakitang-kita po. Oh. Sakop ang Infanta, Quezon, Real, hanggang dito na sa bandang Gumaca, Buena Vista, hanggang Mulanay. Mga ilang moderate and some heavy rain showers po ang iiral sa inyo. Heavy rain showers naman nararanasan kasalukuyan ng taga Pulilo Islands, Perez, Alabat, yan, hanggang Calawag. At mula sa bahagi ng Camarines Norte sa Bicol Region, moderate and some violent naman ang nararanasan sa may bandang Santa Elena, Kapalonga, Dayet. Siyempre, hindi pa kayo lusot dyan. Jose Panganiban, ingat po sa mga pagbaha sa area na yan, ha? Moderate, heavy rain to violent ang madalas nararanasan ninyo ngayon dyan. Hanggang dyan sa may bandang Tagkawayan, Del Gallao, hanggang dyan sa may boundary ng Bicol Natural Park o bandang San Lorenzo Ruiz. Ingat po sa mga pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng paghulong lupa dahil mga heavy rain showers ang nararanasan ninyo ngayon dyan. Pero the rest ng Calabarzon area na ating binanggit, madalas light to moderate showers ang iiral. And the rest naman ng Bicol Region mula sa bahagi pa rin ng Camarines Sur, mula Naga, kasama na ang Iriga, hanggang Legazpi, hanggang Sorsogon, mga ilang light to moderate showers din and some moderate to heavy rain showers naman ang iiral, lalo na din sa may bandang Camarines Sur ng Siroma, Tinambak, hanggang bandang Naga po. Ingat po sa kung sakaling biglang lumakas ang pag-ulan. Mga kalat-kalat din ang pag-ulan ng iira sa may bandang Catanduanes Island. So ingat na lamang po kung magkaroon kayo ng cluster ng heavy rain showers anytime. Na sa ngayon ay medyo mga light drizzle rains lamang nakikitaan natin dito.
Mapapansin natin, madalas lamang nakakaranas ng heavy rain showers ang binanggit natin sa Camarines Norte, hanggang sa may bandang gilid ng Quezon Province mula Santa Elena, Gumaca, hanggang dito sa may bandang Infanta Quezon at Polillo Island. Ingat po sa mga pagbaha, mga folks. And the rest ng Mimaropa ay heavy rain showers din na nararanasan sa buong Puerto Princesa area. Moderate to violent rain showers, ingat po sa posibleng pagbaha pa rin sa area ng Puerto Princesa. Pababa ngayon ng Brooks Point at dito sa may bandang Balabac. Siyempre, makakaranas din ng mga moderate na heavy rain showers ang Kalayaan Group of Islands. Yan, sa may bandang mga isla dyan ng West Philippine Sea. Ingat po dahil hanggang violent, grabe po ang pag-ulan nararanasan ninyo dyan. Ingat po sa kung sakaling magkaroon ng flash floods. Since mga malilit na isla yan, ay probably ingat na lamang sa lakas ng buhos ng ulan na umiiral. At mula sa bahagi pa rin ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, mga ilang light to moderate showers din ang umiiral sa inyo. And the rest ng Southern Luzon mula Marinduque, Romblon, kasama na ang buong Masbate at mga isla ng Burias, yan, pababa na yan ng bandang Visayas. Lahat ng kanluran ng Visayas region mula Panay Island at Negros region makakaranas kayo ng mga scattered rain showers and localized thunderstorms. Hindi na natin isa-isahin yan dahil scattered po, kalat-kalat po. Especially nakakaranas sa ilang moderate and some heavy rain showers ang Iloilo, hanggang di sa may bandang Capiz at ilang areas ng Iloilo. Ingat po sa biglaang buhos ng ulan at pagbaha kung sakali. At mula sa may bandang Negros region at dito sa may bahagi, sakop ng Negros Occidental, yan, kung saan nandito ang Bulkang Kanlaon, ay makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. So, huwag sanang lumakas para hindi masyado dumaustos yung lahar na bababa sa kanayunan ninyo. Dahil kasalukuyan, hopefully, medyo kalmado na sana si Kanlaon. At kung huling report kasi natin, ay nagkaroon pa rin ng mga at least 20 volcanic earthquakes. Itong si Bulkang Kanlaon ayon sa latest report ni PBOX. And the rest ng area ng Negros region, lalo na sa Negros Occidental, nakakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagtulog. At mula sa may bandang Negros Oriental, pababa ng Tanay at Tanhay, hanggang dito sa Siaton, nakakaranas rin kayo ng mga mas maulap na yung papurin at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagtulog. Kasama na ang buong Central Cebu, maulap din kayo dyan, isolated din at kalat-kalat ang mga pag-ulan hanggang sa buong bahagi ng Leyte area. Bagamat mas maulap ang Leyte at Eastern Samar region, asahan din ninyo ang mga makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagtulog. Pero pagdating sa bahagi ng Mindanao, mula sa may bahagi ng Dinagat at Siargao Island at the rest ng Surigao del Norte, Caraga area mula Agusan del Sur, pababa ng Davao de Oro, ay makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Kasama na ang Surigao del Sur, Bislig, yan, hanggang dito na yan sa area ng Agusan del Sur na binanggit natin. Siyempre, ang Campos de la Bari, uulanin din kayo mga ilang light to moderate showers and the rest ng Davao del Norte at areas ng Davao del Sur area. Habang nagtatraverse ang trough na ito, na at least mula kagabi, binuhos kayo ng matinding ulan dyan. At the rest ng bahagi ng Northern Mindanao, mula Misamis Oriental hanggang dito sa iba ng Lanao del Norte. Boundary na ng Zamboanga Peninsula, mga ilang light to moderate showers at ilang clusterized heavy rain showers ang iiral na pag-ulan sa inyo. Pero the rest ng Mindanao, magiging katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo mula sa bahagi pa rin ng Cotabato, yan. Mula sa Maguindanao del Norte, North Cotabato, pababa na yan ng Sultan Kudarat at South Cotabato. Medyo katamtaman kayo dyan, pero maya-maya ay magiging gloomy at maulap na naman at makakaranas kayo ng mga scattered rain showers and localized thunderstorms. Magdala na lamang ng pananggalang sa ulan. At the rest ng Davao del Sur, pababa na yan ng General Santos City at Davao Occidental. Ganon din ang mangyayari sa inyo na medyo moderate and then maya-maya magiging maulap at mga kalat-kalat din ng pag-ulan na may ilang pagkilat at pagtulugang iiral. So sa City of Davao, ganon din ang mararanasan ninyo ng mga ilang scattered rain showers, mga ilang light to moderate and clusters lamang ng mga heavy rain showers, depende sa daloy pa rin ng surface track na ito. Medyo kakalma unti-unti ngayong maghapon ang ITCC. So tingnan natin kung magre-regenerate ulit. Yung trough na extension ng ITCC, medyo manipis na siya. Ayun, oh. Medyo manipis. After niya bumuhos maghapon, kahapon hanggang kagabi. And then, medyo kumakalma yung ridge ng Intertropical Convergence Zone.
So mga ilang pag-ulan pa rin ang iiral sa inyo sa area na binanggit natin sa Eastern Mindanao. Wala naman sa Zamboanga Peninsula, mula Misamis Occidental, and the rest ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur, scattered rain showers din and localized thunderstorms ang iiral, kabilang na ang City of Zamboanga at Isla ng Basilan at Pulusulu. Magdala ng payong dahil magiging cluster at kalat-kalat pa rin ang magiging pag-ulan ninyo dyan maghapon, and then magiging kalmado mamaya-maya, magmo-moderate, and then mamaya-maya na naman, magiging maulap at magkakaroon na naman mga scattered rain showers. Depende sa daloy ng Easterlies at magdadala ng water vapor dito sa silangang bahagi ng ating bansa. So most of, generally ng ating bansa, ganun po ang magiging lagay ng panahon natin, at yung sea line nga po sa may bandang Bicol region na binanggit natin sa Camarines Norte at eastern na part ng Luzon ay mag-iingat po sa mga pagbaha. Then asahan ninyo na tuloy-tuloy pong mararanasan ninyo ang mga moderate and heavy rain showers and some violent, lalo na dyan sa bandang Camarines Norte at Quezon Province. So, diretso kita sa ating ginagamit na tropical cyclone assessment monitoring, since wala naman tayong bago o namamataan ng panibagong trough at hindi naman nag-organize yung binantay natin dito na surface trough. At nag-traverse na ito ng bandang Mindanao kahapon at kagabi. At gaya na ating report, magdudulot nga po ng malakas sa pag-ulan dyan sa bahagi nga po ng Mindanao. So, wala naman tayo namamataan na anomaly pa rin hanggang this coming weekend. Probably. So, wala pa tayong namamataan, at mula sa Global Spectral Model ay meron pa rin mga sunod-sunod na embedded ng ITCC ang iiral for the next 2 to 3 days. So, maaari pa rin magkaroon pa rin ng surface trough na panibago sa may bandang eastern part ng Mindanao hanggang December 14 to December 15. So, baka this weekend, baka magkaroon na naman ng reaccumulated na surface trough dito, embedded ng Intertropical Convergence Zone na magpapaulan na naman sa bahagi ng Mindanao. Pero the rest, wala naman tayong namamataan na agresibo o aktibong bagyo o low pressure area sa ngayon. Patuloy pa rin na iiral ang ating amihan at yung shear line na babalandra na dito sa halos pagitan na ng Southern Luzon at Visayas, yung shear line. So dahil po dyan, lalawak siya, magbubunsod po ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa halos buong Bicol region at Southern Luzon, at maaaring madamay ang Metro Manila. Then, sakop ang Metro Manila ng mga boundaries na yan ng shear line. So, patuloy pa rin tayo na makakaranas ng amihan pa rin hanggang this weekend. At base na rin dito, shear line lamang nakikita natin at yung tatlong weather systems pa rin ang ating mamamataan hanggang this weekend. Mula sa mean sea level pressure ay maglalaro sa 1,000 hectopascals, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. Medyo mababa ang atmospheric pressure dyan, kaya patuloy pa rin tayo makakaranas dyan sa may bandang Mindanao na mga moderate and heavy rain showers anytime this week o hanggang next week po yan. Dahil yung ITCC kasi patuloy pa rin magre-regenerate yan. Medyo kakalma siya, and then magre-regenerated na naman siya. So, ganun po mangyayari. So, medyo prepare po tayo sa mga flash floods hanggang sa mga susunod na araw. Pero pagdating sa bahagi po ng Southern Luzon at Northern Luzon, patuloy pa rin ang amihan na iiral at magbubunsod naman ng shear line, bunsod naman ng easterlies dito na sumasalpok sa kanya. So, yun naman po ang nakikita natin, at sa ngayon wala tayong namamataan na anumang tropical wave. Wala sa mga computer models naman, base kay GFS ay may mga patuloy pa rin tayong surface trough na iira sa may bandang Mindanao. Ayan, malinaw naman yan. Embedded ng Intertropical Convergence Zone. Ayan, nagkakaroon ng low pressure and then kakalma siya. Normal yan kapag may ITCC po tayo. Biwari na lamang sa dalang ulan na magpapaulan nga po sa area ng Mindanao. So, ganun po. At dito naman sa bandang Luzon, yung shear line naman ang iiral na magpapaulan. So, puro ulan lamang ang magiging problema natin hanggang sa ikatlong linggo ng December. Wala naman sa forecast ng ECMWF, ganun din, embedded pa rin ng ITCC ang iiral at wala pa rin tayo nakikita ng tropical wave. So, stationary, kay NABDEM, ganun din, at sa ilang bahagi ng weather agencies. Yan o, mga tropical wave lamang na embedded ng surface trough o ng Intertropical Convergence Zone. So, wala naman tayong nakikitaan na namumuong anumang aktibong low pressure area sa ngayon. Yan. Kay GFS lamang, surface trough o nagsashallow na low pressure and then biglang kumakalma siya. So, ganun lamang ang nagiging laro nito ng ITCC sa may bandang Mindanao. So, yun lamang ang pag-iingatan, yung dalang flash floods dulot ng Intertropical Convergence Zone.
Sa ulat din doon naman, so far, wala tayong medyo malakas-lakas sa pagginig ang na-detect ng aking seismometer sa Caloocan. So far, yan, medyo kalmado naman. Kaya diretso agad tayo sa pinaka-data feed ni PBOX. Well, merong isang magnitude 4.0 base dito. May isang magnitude 4.0 na may lalim na 23 km F, sa may 23 km depth, sa may northeast ng Bangaga, Davao Oriental. Ayan, dito. So, 6:21 AM to kanina, nagkaroon ng pagyanig. At nai-report na yan sa mga social media at mga mainstream media. So, ingat pa rin sa mga areas na yan ng Surigao dahil mas maraming mga pagyanig ang umiiral pa rin dyan, ha. At after naman yan, wala naman tayong namamataan na kasunod na magnitude 4.0 at medyo kakunti pa lamang ang mga pagyanig. Mga minor earthquakes ang namamataan. Wala yan sa data feed ni PBOX. So, wala tayong magiging masyadong komento dahil kukunti. So, kung bibilangin natin ang total earthquakes ngayon mula sa ating historical earthquakes sa Pilipinas for the month of December 2024. Diretso agad tayo sa December. Medyo lagi dahil napakaraming data. Yan. Reload natin yung month of December. So, nasa total of 292 earthquakes pa rin tayo, o konti pa rin. 277 dito sa magnitude 2.0 pataas, 13 sa magnitude 4.0 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0 pataas. So, medyo kukonti pa rin yung pagyanig. So, wala naman tayong masyadong latest, kundi dito lamang sa may bandang Eastern Samar na may magnitude 2.9. So, medyo kukonti pa rin at nasa total of 292 pa rin ang ating total earthquakes for the month of December 2024. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, December 10, 2024. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Martes, December 10, 2024. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa papang detalye na gusto nyo malaman na hindi namin isama ngayong umaga. Well, since stationary lamang, yung tatlong weather systems pa rin ang iiral sa atin sa bansa na magpapaulan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic trends mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba-ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.